Nakadagdag talakay ng Bicameral Conference Committee ang Konektadong Pinoy Bill na layong gawing mas abot kaya at mas malawak ang internet access sa bansa. Para sa ilang telco group, marami pang dapat ayusin sa panukala bago ito tuluyang maisabatas. Yan ang unang balita ni Darlene Kai. Dapat daw ayusin muna ang mga isyu ng ilang grupo ng cable TV at telecommunication company sa Konektadong Pinoy Bill o Senate Bill 2699 bago tuluyang isabatas. Yan ang panawagan ng Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP. I am appealing to our Congress and Senate and to the Office of the President kung pwede i-veto itong Konektadong Pinoy hanggat hindi natin ma-address fully well lahat ng problema na hindi nila naipasok. Ang Konektadong Pinoy o Open Access in Data Transmission Act ay naglalayong magkaroon ng mas maganda, mas mura, mas malawak na access sa mga Pilipino sa internet connection sa pamamagitan ng pagpapadali para sa mga kumpanyang sumali sa telecommunication sector. Certified urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang Konektadong Pinoy Bill na pumasa na sa third and final reading sa Kongreso. Sabi ng FICTAP, sinusuportahan nila ang pagpapaganda ng access sa mga Pilipino sa internet connection. Pero dapat daw ay siguruhin pa ring may pananagutan sa gobyerno ang mga kumpanya. They allow cable TV operators unregulated like that we are having now. Maski sino pwede nang mag-operate ng bus ng internet. In one district area, there are about 25 to 27 cable operators. And you know what's happening? They are killing each other. They are destroying their infrastructure. Sabi ng Protekta Pilipinas, dapat siguruhin ng batas na handa sa cybersecurity ang sinumang kumpanyang papasok sa telecom sector. The concern of many of the industry stakeholders is that the data transmission industry was widely opened such that there are certain segments of the industry that are sensitive in terms of national security. Sang-ayon naman ng NTC o National Telecommunications Commission sa ilang mga suwestyon ng mga kinatawan ng kumpanya. We support the open access bill, but it's just that there are we have to put measures so that it would be difficult if we open the floodgates and then unscrupulous players would go in. I mean, you know, NTC can only do so much, the government can only do so much. It's better if we do it before they enter the market. Nangako rin ng DICT na kapag naisabatas na ang Konektadong Pinoy Bill, ay isa sa alang-alang nila ang mga nabanggit na issue sa paggawa ng implementing rules and regulations para maayos itong maipatupad. Itong mga concerns na rin ito ay napag-usapan na before bago maging maisabata, I mean, not really, magka-draft ng law. So, itong mga issues na to is not new actually. Napag-usapan na nga before at it's really up to Congress para i-weigh in. And even if ma-i-weigh in naman ng Congress, I'm sure that pagbuo ng implementing rules and regulation para dito sa batas na ito, sasang-ala-alang yung mga ganitong concerns. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.